ako'y natutuwa na si Pastor Kibuloy acceded, no? Diyan sa panawagan ng taong bayan. So, kung ang tanong paano siya makakampanya? Siguro the best answer is ang taong bayan makakampanya at kung kinakailangan ng Speaker's Bureau, ang daming magbo-volunteer, I'm sure. At isa na po kami dyan. No? Kung kinakailangan na umikot tayo sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung kinakailangan araw-araw tayong magsahimpapawid sa iba't ibang platform, whether mainstream media or new media, gagawin po marami ang magbo-volunteer niyan, I'm sure. No? In fact, on our end kami sa aming maliit na community ay inihanda na namin, inaayos na namin yung mga YouTube channels namin, yung mga Rumble channel namin, yung mga X pages namin, yung mga Facebook pages. We are all set to do the campaigning for the embattled pastor of the Kingdom of Jesus Christ, Jade. Totoo yan, Sir Jay, dahil saksi tayo ng napakadaming mga Pilipino pala talagang umaasa at naglo-look forward sa mga ganitong mga kandidato. At tulad na lamang kay Pastor Apollo C. Kibuloy na example lamang sa kanyang mga nagawa, itong dito sa KOJC, tulad nga na sinasabi ni Attorney Tolentino, Mark kanina, maaring mangyari dito sa Pilipinas. At maraming excited dito sa ating comment section na talagang number 1 sa listahan nila si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil umaasa sila na mapapaganda lalo ang bansang Pilipinas. Pagdating naman sa qualification, Sir Jay, doon sa COMELEC, kasi alam natin dadaan ito sa proseso, itong lahat ng mga kandidato, itong initial na listahan kasi na nag-file ng kanilang kandidatura, ipoprocess pa yan, di ba, ng COMELEC. What do you think? What do you think sa kwalifikasyon ni Pastor Apollo? Considering sa sitwasyon niya ngayon, number 1, ano bang qualification ito sa ayon sa Ligang Batas? Number 1, a natural born Filipino citizen. Talagang natural born si Apollo ang tawag to, si Kibuloy. Carrion. Carrion. Apollo Carrion Kibuloy, natural born yan, hindi yan cesarean. No, joke lang. Anong tawag nito? Citizen of the Philippines. Resident magmula pinanganak. Hanggang ngayon. Resident ng Pilipinas, no? Must know how to read and write. Si pastor naman, pwede siyang Bisaya, pwedeng Kapampangan, pwedeng English, no? Sa tatlo pa lang 'yan, no? Wala ng problema doon sa must be able to read and write. Nakakasulat naman yan, magaling sumulat. So doon sa fundamental na pangangailangan, according to the Constitution, pasado siya riyan. Ngayon, anong tawag ito? Has he been convicted of crime involving moral turpitude? Hindi, no. Because he has never been. He is facing a complaint, no, before the Pasig Regional Trial Court and the Quezon City Regional Trial Court, cases which were originally dismissed. Na-dismiss na, binuhay lang. And I am confident with the help of God and the brilliance of the lawyers that Pastor Kibuloy will be out in the soonest time. Baka bago pa magpasko, kasama na natin si Pastor, bago dumating yung February 11 na start ng national campaign, kasama na natin siyang umiikot, no? Sa iba't ibang panig ng bansa. So, ano pa bang mga qualifications na kailangan? Good moral character. Nakita natin, unti-unting lumalabas na ngayon yung lahat ng tao na nagpapatunay na trump-up charges ito. Itong mga sinampang kaso sa kanya, no? Yung mga pastoral na sinasabi. At saka, siguro, ako ayoko lang kasing magbanggit. Mataas ang respeto ko sa sub-judice. Kaya hindi ko masyadong pinupuna yung kaso. I will let Attorney Turion and the battery of lawyers to speak for the case. And I am confident that with their brilliance and the truth, no, yung katotohanan,
ay magiging daan para ma-dismiss itong kaso sa lalong madaling panahon at tuluyan ng makalaya sa lipunan ang butihing pastor ng KOJC. Sir Jay, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Oo, May buntag, Admar. may buntag, Sir Jay, dahil nandito nga sa Constitution, habang binabanggit mo yung mga qualification ng senador, sinasabi dito sa Article 6 ng 1987 Constitution Section 3, no person shall be senator unless natural-born citizen sa Pilipinas on the day of election, 35 years old, able Ayun to... na hindi ko nabanggit yung Oo, edad. 35 years of age. Sobra na siya sa edad. Oo. Oo, Able to sa read and write. qualifications. Registered voter. Yes. Resident of the Philippines for not less than 2 years immediately preceding. So, pasok na pasok at the same time. Lahat ng constitutional requirement, Admar, pasado yun siya ba? Oo. Pati yung sinasabi, Sir Jay, na ano ba ang maipagmamalaki, ano ba ang nagawa na? Yun nga, nabanggit nga ni Attorney Mark Tolentino sa press corner, sa pagtatanong ng media. At ito nga ang KOJC. Dahil kung hindi ka magaling na manager, na magaling na leader, sabi nga ng police, meron ako kasi yung police na nakausap noong 16-day na siege. Meron daw siyang kakilala na mayroon ding sariling simbahan. At matagal na rin. Sabi niya, ito makikita mo si pastor. Talagang bilib na bilib siya kay pastor dahil meron nakikita ng mga miyembro niya, sabi niya nakikita ng miyembro niya saan napupunta yung kanilang mga ibinibigay. Nakikita mismo. Yung kakilala ko, parinti niya, kamag-anak niya, kurap daw yung mismong asawa. Hanggang ngayon, hindi pa nakapagpatayo ng sarili nilang struktura. Oo, ng simbahan na mismo. Sila nakikita nila ito at makikita mo yung sinasabi nga ni pastor na zero corruption. At ito yung resulta ng zero corruption na kailangan ng bansa natin. Isa pa, Admar, tingnan ng ating taong bayan. Hindi siya elected leader. Pero ang tanong, ano bang magagawa niya? Hindi po ganoon ang tanong. Dapat ang tanong, ano bang nagawa na niya? Ang nagawa na po niya, isa siya sa pangunahing haligi kung bakit unti-unting namatay o naghinalo ang kilusang terorismo, komunismo sa Pilipinas. And he spent practically the best years of his life combating terrorism and rebellion in the country. Gamit ang lahat ng kanyang lakas at pasilidad ay tayo saksi, no? Kaya galit na galit sila Franz Castro, sila Saturo Campo, itong mga sinasabing front people, no, organization ng CPP-NPA, no? Galit na galit sila kay Pastor, galit na galit sila sa SMNI kasi naging matagumpay yung anti-terrorism campaign, anti-NPA, rebellion campaign ng butihing pastor, no? Sa pamamagitan na rin ng kanyang naitatag na network, no? Communications network, yung Sunshine Media Network International, no? So yan yun sa panig lang yan ng peace and order. Tingnan mo na lang kung paano gumanap si Mr. Kibuloy at saka yung buong KOGC community sa pagbibigay ng ayuda. Ako nga ngayong araw nito ilalabas ko yung comparison ng pamimigay ng ayuda ng kasalukuyang administrasyon at saka yung pamimigay ng ayuda ng Kingdom community, ng Kingdom Nation, na pag bumitbit ng balde, dalawa, kumpleto na. Samantalang ito, puro sigaw lang na 5,000 pesos! Yay! Yay! Yung mga ganun pa, no? Walang ganun si Pastor. Bukal sa kalooban at saka siksik, liglig at umaapaw kung magbigay ng ayuda sa mga naghihirap.